Kung medyo delay kita, matrap din kita sa ulan. Liban lang kung may salakyan ka, pero kung single ka lang, why atop, laban-laban, rason mo, pastor, di anay ko kay mabasa, no? Nga, kung pwede, why pa ulan, diri na kita. Para nga kung mag-ulan man, at least ari na kita diri. Okay, mag-pray ta, Ginoo, salamat sining nga gabi. Kami liwat, nakatipon, makatuon, makapamati si mong pulong. Salamat sa mga testimony, mga pagpasalamat sa imo, bangod sa imo gihimo sa tagsa-tagsa namon kakinabuhi, Lord. O nakita namon, Lord, nga paano mo kami ginbuligan, ginubayan, mga estudyante namon, mga nanay, tatay namon. Salamat, Brother Marvin. Ginoong Lord, liwat nakita namon siya, nakaupo namon siya. Kag nakapuli siya diri sa iya mga kabataan. Kag I believe wala na sang pinakamalipayon nga butang ma-experience sa iya anak kundi makita siya bilang tatay. Kaya I pray nga masulit niya, Lord, ang mga time nga andito siya. Upod niya yung bata, maka-double time siya pag-guide, pagtudlo, pagdisiplina, pagtudlo sa mga butang nga basic. Lord, sa panimalay. At the same time, ang education gid, especially, Lord, kay GR. Gipray namon Sister Hazel, ang iyaman nga good health and padayon, Lord, ang safety sa iya dito, Lord, samtang gaubra siya. Karon nga gabi, amay, sa liwat, amo gipangayo, imo kaalam, pangayoon namon imo bulig sa pag-intindi, paghangop sa imo pulong. Especially sa mga doctrine, Lord, mga teaching, very important, agud to nga kami makasabat, Ginoo Dios, sa mga teachings nga unbiblical, mga teachings nga ginagamit kung kaisa sa yawa, para Ginoong Dios ma-deceive even ang mga Christians. That's why very important nga tanan kami, Lord, maging familiar, maging well-versed sa Bible. Amay nga langit nun, ang mga basic, fundamental, balaan mo. And especially, Lord, sa topic, karon nga amon ginatun-an, which is ang Calvinism or ginatawag tulip, Lord. Help us nga amon ma-familiar ini, agod kung maka-confront kami, maka-encounter kami, kabalo kami, Ginoo, magsabat. And this I pray in Jesus' name. Amen. And amen. Thank you, and please be seated. Alright, now, padayon ta, aton nga lesson is about the doctrine of Calvinism. And isa sa mga doctrine of Calvinism, nga very familiar, ini ginatawag tulip. Ang iban sini, gitawag black tulip, kay nga man, very deceiving. Black tulip. Kay may ara pod nga itom ang kulay sa tulip. Actually, ang tulip, ano na siya? Tanom, bulak. Okay? Pero amo na siya ang acronym sa Calvinism. Now, a few weeks ago, ato na-discuss ang letter T, kay acronym man eh. So, letter T stands for total depravity. Isa sa mga teachings ng Calvinism is that total depravity. Gapati kita ang tao depraved, pero way kita gapati nga total. Absolute, no? Absolute. Paghambal ka total, walang abilidad, walang capacity, walang ability nga ang tao mag-respond sa Ginoo. That is wrong, mga abiyan. Total depravity means that the natural man is never able to do any good that is fundamentally pleasing to God. So ano ang teaching sa tulip? Nga ang tao daw, ang tao nga unsaved, walay, hindi siya capable, never able to do any good that is fundamentally pleasing to God. Wala siya mahimo, nga butang nga makapahimuot, makapalipay sa Dios. Total depravity is the cause of total inability and total result of total depravity. O amo na ang ginahambal mga utod. So ang tao daw, hindi siya makarespond sa Ginoo sa kaluwasan kay patay siya. Okay? Wala siya kapasidad sa iya sarili nga mag-respond sa Ginoo sa salvation. Unless ang Ginoo buhion anay siya. I-regenerate anay siya bago siya maka-response kag matagaan kag magkaroon sang faith. So ang Ginoo ang magbuhi sa iya. So ang tao wala sa iya kaugalingon bad, absolutely wala siya mahimo siyang kaugalingon sa pag-respond sa Ginoo. Pamuna siya ang
teachings mga utod sa tulip or total depravity. Total depravity. But that is wrong, mga utod. Ang tao gitagaan ta sang free will. Naatay free will, naatay built-in nga free will. Take note, si Adan kag iba sang butang sa Ginoo sila sa Garden of Eden, siling niya Adan and iba, pwede ka mo makakaon sa tanan nga mga prutas diri or kahoy, bunga sa kahoy. Except sa isa ka kahoy, the tree of knowledge to know good and evil. The tree of knowledge to know good and evil. Okay? So naghatag ang Ginoo mga utod og instruction. Pero wala niya gi-control nga ang tao wala nay ability. Ano gihimo si Adan ug iba? Naa sila capability or ability nga mag-disobey. Despite nga may instruction ang Ginoo, thou shalt surely die. Kay the moment nga kaunod mo ni, mapatay ka mo. Pero lantawa, gi-control ba sila sa Ginoo? Nadula ba ilang free will? Nagsunod-sunod ba sila sa Ginoo? No. Kabalo kita sa istorya, brad. Amen? Nga ang tao nag-disobey sa Ginoo. But silingon, ang tao mga utod may capability. Wala tagihimo sa Ginoo nga robot nga magsunod-sunod na lang sa iya kung ano dikta sa Ginoo. Amo na to, wala na tasing aton nga sarili nga freedom or sarili naton nga will. Kay ang teaching sa tulip na wala will ang tao. Wala kay power nga mo respond sa Ginoo unless i-regenerate ka. Luwason ka anay bago ka magkaroon sang faith. So ang tulip, nauna ang regeneration bago ang believe. Nakuha nyo? Nauna ang regeneration. Isip ka anay ni Lord bago ka mag-respond sa iya by faith. That is wrong mga utod. Kapati kita nauna ang faith, may faith ang tao. Capable ang tao mo respond sa Ginoo. Because of ginatawag free will. Amo na siya ang tandaan nato. Ang tao, brad, batag isa sa aton, may ara kita free will. No? Free will, mga kabiyanan. Alright. Now, ano ang aton nga makita? No? Ano ang aton nga malantawa? Mga kabiyanan. Gapati kita, ang hambal sa Bible, mga utod, katong death dra, ang death dra, take note, may tatlo ka klase sang death. Okay? Tatlo sa klase, physical death, tapos spiritual death, ikatatlo, eternal death. Physical death, separation of body and soul. Tama? Ikaduha, brad, spiritual death. Ano nang spiritual death? Ang tao, sang nakasala siya, nasiparate siya, patay siya spiritually. At ang death niya, ibig sabihin, ang kamatayon nila, it doesn't mean nga unconscious. It doesn't mean nga wala kay capacity to respond sa Ginoo. Ang death nila, mga utod, spiritual death, means separation. Na-disconnect ka, na-separate ka sa Ginoo, pero kaya ka mag-response. Amo na siya ang silingon mga utod sang spiritual death. Ang tao sang nakasala, naka-experience sang spiritual death, separation from the Lord. Disconnection from the Lord. Wala na siya connection. But it doesn't mean napatay siya. No. Katatlo, amo na tong ginatawag eternal death. Ang eternal death, yung kaluluwa mo, mapuntang impyerno forever. Iyon ang eternal death. So dapat maintindihan mo ano ang ibig sabihin ng tatlong klaseng kamatayan. Now, let's go mga utod. Kung total depravity, nga gisabi sa Bible, John 15:7, ye shall ask what you will, and it shall done unto you. Ye shall ask what you will. So, ang Ginoo, brad, niya, mangayo ka mo sa ako, biskan ano. So, ang tao may capacity and ability nga magpalapit sa Ginoo. John 15 verse 7. So, naatay capacity, naatay ability, naatay power. Nagihatag sa Dios nga makapangayo, makapalapit sa iya. John 15:7. Another thing nga may free will kita. Giving was according to free will. Ang paghatag dapat kinabubuton, kinaugalingon, dapat voluntary. Amen? Anong hambal, brad, sa 2 Corinthians chapter 8 verse 3? Okay? Makita nato na dira. Kung basahon nyo. So, ang paghatag, dapat free will, according to your will. According to your will. Old Testament people were commanded to offer a free will offering.
Sa time ni Moses, naghimo sila sang tabernacle, kailangan nila sang mga materials para gamiton sa tabernacle. Anong hambal ni Lord? Hambal ni Moses? Okay, maghatag kayo, anything. So ang mga tao, nag-respond sila. Okay, kadali lang, basahon ta. Leviticus 22:18. 22:18. Account lang ni mga utod nga even before, back in Old Testament, mga abiyan, gitagaan gyapon sila og free will. Wala sila gipilit diri. Wala sila gipuwersa or gi-coerce, gi-pressure. Hambal diri mga utod, 22:18. 22 verse 18. Leviticus chapter 22. Look at verse number 17. And the Lord spake unto Moses, saying, verse 18, Speak unto Aaron and to his sons and unto all the children of Israel, and see unto them whatsoever he be of the house of Israel or of the strangers in Israel that will offer his oblation for all his vows and for all his free will offering. Take note, free will offerings which they will offer unto the Lord for a burnt offering. Burnt offering. So maghimo sila, mag-offer sila og free will offering, ginsugo sila. 23:38. Next chapter. 23:38. Besides the Sabbaths of the Lord, and beside your gifts, and beside all your vows, and beside your free will offerings, which ye give unto the Lord. So diri ari gapon. So mag-offer sila sang free will offering or free will sacrifice. Okay, Numbers 15 verse number 3. Numbers 15 verse 3. And I will make an offering by fire unto the Lord, a burnt offering, a sacrifice in performing a vow, or a free will offering, or in your solemn feast, to make a sweet savor unto the Lord of the herd or of the flock. So repeated ang word na free will. Mag-offer sila, kinabubuton, kinasingkasing, halin sa kasingkasing. So wala specific mga utod nga gihatag nga instruction amoni. Sila niya, ano nga i-offer ninyo? Halin sa inyo, kinabubuton nga paghalad. Okay? So nga no, kung total depravity, nga nung di na lang sila tagaan o isa ka instruction nga amo na nga sundo nila, nga nung tagaan pa sila opportunity nga maghalad og free will. Kung wala man tay power gali, kay total depravity ta, nga nung maka-offer ka pag free will. Amen? So, dira pa lang mga abyan, medyo ano na siya, no? Sounds illogical at the same time awkward at the same time unbiblical. Okay, ang Ginoo may arata free will offering mga utod. Okay? Now, ano pa? Like I said, nga another example, the prodigal son, gigamit nga story. Sa dirang nakamarasmas siya, brad, na-realize niya nga mali niya gihimo. Ano gihimo niya? Nagbalik sa siya tatay. Walay nagtulod sa iya. Walay nagdikta sa iya. Walay uy, puli ka na lang dito. Gaantos ka dira, di ba? Nami inyo kahintang. Di ba, Nga gaantos ka dira, puli ka sa inyo. Wala, siya mismo ba, nakarealize. Nga daw, uy, sila niya daw mapatay ko sa gutom diri. Samantalang akon nga amo mga timbang dito, gasubra ang mga pagkaon. Ang mga leftover dito, ginapakaon lang sa baboy. Why not magpuli ko, kag mangayo ko, sorry tay, nakasala ko sa langit, nakasala ko kubatog sa imo.
Huwag mo na i-consider nga ako imong anak, i-consider mo lang ako isa sa imong mga timbang. So may ara siya free will. Wala siya gi-pressure, wala siya gidiktahan, iya ka mumot on bad. Iya desisyon nga nagpuli kag nagpaubos sa iya nga amahan. Amen? Okay? So makita naton, ano pa, ang Samaritan woman, woman of Samaria, doon sa woman at the well, mga utod, nangayo siya willingly sa tubig. No? Siling sa Ginoo, this woman is an adulterer and liar, and yet she willingly asked the Lord to give her of living water. The woman saith unto him, Sir, give me this water, that I thirst not. Okay? So siya gyapon nag-response mga kabiyanan. Siya nangayo sa sinang tubig. Agod daw hindi na siya mauhaw. Although ang iyang pag-intindi primero literal nga kauhaw. Pero gi-explain further sa Ginoo, siling nga babae ini nga tubig nga halin diri sa bubon. Kung imnon mo ni mauhaw ikaw, pero may another water ako nga ihatag sa imo nga never na ikaw mauhaw. At nag-refer ina mga abyan sa pulong sa Dios. Kag naga-refer ina sa eternal life, mga abyan, which is the Lord Jesus Christ, the living water. Amen? So siya may response siya, mga kabyanan. Alright? So, gapati kita ang tao depraved, why kita gapati total depraved? Absolute. Nga walay kapasidad ang tao mo response. Okay? Dira sa iya. Okay? Now, recap lang kadali. Ikaduha, ining ginatawag nga letter U. Tumad, tulip. T, total depravity. U, unconditional election. Unconditional, paghambal unconditional. Wala ka mahimo, unconditional. Mga abyan, hindi siya conditional. Conditional, pwede siya mausab, pwede siya ma-change. Pero paghambal unconditional, wala. Unconditional means unconditional. Kabot silingon, naka-predestinate na. Ining unconditional election, nabalaan na sa Ginoo, na-determine na ni Lord, sino ang masave, alam niya na, sa kanyang foreknowledge, sino ang saved, sino ang hindi saved. Before the foundation of the world. Yun ang turo ng Calvinism, na alam na ng Diyos, sino ang di ligtas, mga kapatid. So, tandaan natin, ang election, maraming election. Okay? Elect means or select or choose, mga kabiyanan. Now, first of all, it doesn't mean, ang word elect sa Bible nag-refer sa salvation. Tandaan niyo na, Brad. Hindi ibig sabihin na pag nakabasa ka ng elect, automatic ang meaning niya nag-refer sa salvation. Hindi po. Number one na proof. Ang Israel is chosen nation. Tinawag din po silang elect nation. Andiyan pa tayo? Pero hindi ibig sabihin na ang Israel ay elect nation or chosen nation, ligtas na sila lahat ng mga Hudyo. Hindi po. In fact, maraming Hudyo ngayon hindi ligtas. I don't know lang kung 1% nakaabot ang naniniwala na si Kristo ay Messiah. Kasi ang mga Hudyo ngayon, blind sila. Bulag sila. Ha? Anong ibig sabihin doon ng elect? Hindi po tumutukoy, mga kapatid, sa individual salvation. Sila lang po, sa dami ng tao, sa dami ng bansa, may piling bansa ang Diyos na tinawag na bayan ng Israel. Pero hindi ibig sabihin, lahat na Hudyo ligtas na. Ang kanilang pagka-choosing is national, corporate, grupo, hindi individual. Naintindihan natin? So tandaan nyo ba, hindi lahat, kaya nga nag-pray si Paul, Romans chapter 10, verse number 1. Okay, brethren, my heart's desire and prayer to God that Israel might be saved. Maliwanag. Nag-desire si Paul, nag-pray si Paul na sana ang kanyang mga kababayan, katulad niyang Hudyo, ay maligtas. Kung ligtas na sila, chosen nation na sila, kung salvation ang pinag-usapan doon na elect na ang Israel, chosen na ang Israel, bakit pa mag-pray si Paul na maligtas ang Israel? Maligtas ang bayan ng Israel. So,
Ibig sabihin, hindi tumutukoy, Brad, ang elect dito, hindi mo ma-apply individual. Ito po ay nation of Israel. Na someday, ililigtas ng Panginoon. Okay? Iligtas sila ng Panginoon. Okay? Pero hindi po, mga kapatid, individual salvation. Okay? Like I said, magtanong ka, Brad, ng mga Hudyo ngayon, hindi naniniwala na si Kristo ay Messiah. They are still waiting for another Messiah. Okay? Another Messiah. Okay? Mga kapatid. Okay, pangalawa, mga kapatid, 1 Timothy chapter 5, verse number 21. Verse 21. So, ang election sa Israel ay walang kinalaman. Okay? Sa kanilang salvation. Ito, another, 2 Timothy 5:21. 2 Timothy 1 Timothy chapter 5 verse number 21. 21. All right. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality. So dito, nag-mention si Paul kay Timothy, elect angels. So meron din palang elect angels. Now, ang tanong, again, ito ba'y tumutukoy sa salvation? Pag sinabing elect angels, salvation ba ang pinag-usapan dito? Of course, hindi. Kasi, pag sinabing, kung salvation ang tinutukoy dito sa sinabi ni Paul, elect angels, ibig sabihin, may angels pala na hindi saved. Oh, of course, except kay Satan, Lucifer, mga utod. Okay? So, ito, ibig sabihin, elect angels, ang mga angels, elect na sila, Brad, chosen sila, meron silang specific ministry na mag-minister sa Panginoon. Pinili sila. Hindi sila katulad sa atin. Gi-elect sila, gi-choose sila ni Lord for specific ministry. Na ito ang ministry nila. Mag-minister sila sa Panginoon. Okay? So, corporate pa rin sila. Grupo ito na pag-elect sa kanila. Hindi ito individual. Hindi ito salvation. Na election. Okay? Diyan pa tayo? Alright? Elect angels. If election is unto salvation, then do the angels need to be saved? Certainly not. No? Of course, hindi. Mga utod. Okay? Kaya pili sila ni Lord, ini siya is for a specific function. Gi-choose sila for a specific function. Hindi for salvation. Ang angels. Mga utod. Okay? So, ano example natin? Israel, gitawag silang elect. Ang angels, gitawag din na elect for their function, hindi salvation. Tayo din po, tinawag tayong elect na mga Christian. So, naging elect lang tayo nung na-Christian na tayo. Hindi na elected ka before ka na-saved. Elected ka before the foundation of the world. Naging elect tayo nung na-save na tayo. Nung nagtiwala na tayo sa gospel, doon pa lang tayo na-elect. Hindi po yung prior doon sa foundation. So, ang ating pagka-election, corporate, ang Christian, ang ibig sabihin, ang elect sa atin, title natin, title. Ang value mo ba, ang ibig sabihin, pag elect Christian, elect people, that means our appraisement. Yung value mo, yung assessment mo, yung title mo, yun ang ibig sabihin. Title po yung elect, mga kapatid. Alright? O, basahin po natin. Okay? Ang Colossians 3:12. Colossians 3:12.
Colossians chapter 3. Look at verse 12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Elect of God. So sino yung tinawag na mga elect of God? Yung mga Colossian believers, yung mga believers sa Colossae. Tinawag silang elect of God. Ano pang tawag sa kanila? Holy and beloved, and bowels of mercies. So title po yung elect, hindi po yan siya yung designation mo nga ikaw ay ano na po, saved ka na prior doon o before the foundation. So nung na-believe sila sa gospel, tinawag sila ni Paul na mga elect of God. Titus 1:1. Titus 1:1. Tingnan niyo po. Another verse. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect and the acknowledging of the truth, which is after godliness. So again, gigamit din ni Paul ang word God's elect. Paano sila naging God's elect? Mga pinili sa Diyos, the moment they acknowledge the truth. Amen? So kung ang tao wala nag-acknowledge sa truth, hindi ka makonsider God's elect. Now, another verse, mga kapatid. Okay. 1 Corinthians, Ephesians chapter 2 muna. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Na-mention ito ni Brad Maki kanina. So, ano natin? Explain natin ito. 12 and 13. 12 and 13. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. So, sino itong gitukoy ni Paul? That at that time we were without Christ, mga Ephesian believers, mga Gentile. Sabi ni Paul, kayo nung una, nang una, ye were. That means past tense. At that time, ye were. Nag-refer, bago sila na-save. Ano kayo? Anong status niyo? Sabi ni Paul, mga without Christ kayo. Wala kayong Kristo. Ano pa sila? Being aliens from the commonwealth of Israel. Ibig sabihin, wala silang connection. Aliens ang tawag sa kanila. Okay? Sunod. And strangers from the covenants of promise. Walang promise sa kanila. Naka-design. Mayroong tinatawag Abrahamic promise, Abrahamic covenant, Davidic covenant. Ang daming covenant sa mga patriarch sa Bible. Pero sabi ni Paul, wala kayong covenant. Di kayo kasama sa covenant ng Israel. Stranger kayo. Di kayo taga rito, mga stranger ang tawag sa inyo, sabi ni Paul. Ano pa? Okay? Strangers from the covenants of promise. Ano pang sunod? Having no hope. Mga hopeless kayo, wala kayong pag-asa. Kayo na mga Ephesian believers, kayo na mga Gentile, mga hopeless kayo. Ano pa? And without God in the world. Hindi kayo kasama, wala kayong Diyos. Iba ang Diyos ninyo. Hindi Diyos ng Israel. Without God kayo, godless kayo. Yan kayo, nung bago kayo na-save, sabi ni Paul. Pero tingnan niyo ang verse 13, ito ang maganda. Pero sabi yung verse 13, but now, amen? Dito na may transition. But now in Christ Jesus. Ngunit ngayon, na kay Kristo na kayo, ye were sometimes were far off. Na kung dati, layo kayo, disconnected kayo. That means, tumutukoy po sa kanilang past, kanilang dating sitwasyon, mga without Christ, mga aliens sila of Israel, mga strangers sila, mga having no hope sila, without God sila,
Pero sabi ni Paul, ngayon, hindi na. Bakit? Sa pamagitan sa dugo ni Kristo. But now in Christ Jesus. Tingnan nyo mga kapatid, ginamit naman ni Paul ang past tense. Ye who sometimes were far off, na dati kayo ay nalayo, far off, are made nigh by the blood of Christ. Amen? So, balit ngayon, napalapit kayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tumutukoy sa kanilang kaligtasan. Kasi dugo lang ni Kristo ang makapagligtas. Amen? So, ibig sabihin, may transisyon. Galing sa hindi saved, napunta sa pagka-saved. Nakuha nyo? So, kung sabihin mo na unconditional election, bakit gibanggit ni Paul dati mga without God kayo, without Christ kayo, ngunit ngayon, napalapit kayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Pag sinabing unconditional, dapat wala ng changes. Hindi mo na ma-change kasi unconditional nga Ibig sabihin, pag ikaw ay unsaved ka na forever. Kung ikaw din po ay ligtas ka na forever. Bakit dito sinabi ni Paul, nung una ganito kayo yung situation, pero ngayon, napalapit kayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Amen? Naintindihan natin? So, ibig sabihin, hindi po totoo, applicable nga, ang tao, destined na hindi ligtas, napili na, tapos, yung isa din, destined na siya, na ligtas. Kasi dito pa lang, ebidensya mga kapatid, mula sa hindi ligtas, napunta sa pagkaligtas. Mula sa walang Kristo, napunta na may Kristo. Mula sa malayo kay Kristo, napunta at napalapit kay Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo. Amen! Kaya mga kapatid, maliwanag po. Naniniwala tayo na hindi po totoo ang conditional election. Kasi pag sinabi mong unconditional election, na-elect na ni Lord ang maligtas at niligtas, ibig sabihin, may tao, si Kristo, ang Diyos, may gimahal siya, may hindi din minahal ni Kristo. Parang ganung lumalabas. Pag hindi ka pinili, hindi ka mahal ni Kristo. Hindi ka mahal ng Diyos. Pag ikaw ay napili, ibig sabihin, mahal ka ni Lord. So, ibig sabihin, impartial si Lord. O, partial? Partial. O, may pinili ba? Diyan ba tayo, Brad? Naintindihan natin? Naniniwala ba tayo na gano'n ang karakter ni Lord? No. God is absolutely loving. He loves all the people. In fact, He wants everybody to be saved. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Not any should perish. Oh. Lumalabas mga kapatid, pag itong turo na unconditional election, ibig sabihin, si Kristo ang nagdi-decide na maimpyerno ka at mapunta ka ng langit. Kasi unconditional election, nakapili na siya. So siya ang nag-decide na ikaw pa-impyerno ka, ikaw mapalangit ka. Kasi before the foundation of the world, wala na, pili na Na-elect ka na. So si Lord, walang choice ang tao, kumbaga, di ka pwede makatanggi. Kasi ang Diyos ang nag-decide. Kasi wala kang capacity ang tao, brad, na mag-response unless nga i-regenerate ka. Hindi po ganon. Ano pa? Another verse. 1 Corinthians chapter number 6. 1 Corinthians chapter 6. So, dapat malaman natin ito. 1 Corinthians chapter 6. Verse 9. Look at your Bible. Look at verse 9. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators. Sino yung hindi maka-inherit? Giisa-isa ni Paul. Fornicators, idolaters, adulterers. Sunod, effeminate. Ito yung mga LGBT, mga makababae. Effeminate, nor abusers of themselves with mankind,
Number 10, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. So, giisa-isa ni Paul, sino itong hindi makapasok sa kanyang kaharian? Pero, tingnan nyo pa, verse number 11, and such were some of you, na kung saan ang iilan sa inyo ay ganun po dati. Pero sabi niya, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Hello, amen? Transition pa rin. Sino itong mga Corinthians sa tinutukoy? Sabi ni Paul, dati ganun kayo. Mga fornicators kayo, mga covetous kayo, mga revilers kayo, mga drunkards kayo. Ang iba sa inyo, ganyan nung una. Pero ngayon, kayo po'y nahugasan, na-justify by the Spirit of God. Amen? Now, kung na-elect na ba ang salvation, bakit pa sabi ni Paul na dati ganun kayo? Dapat nagpabili na sana sila ng mga drunkard. Bakit sinabi ni Paul, but now in Christ you are justified, sanctified? Hello, amen? O kailan sila na-sanctified? Ang tanong, kailan sila na-justify? Amen? The moment they believe the gospel, the moment they trust Jesus Christ as Savior. So dati ito sila, mga hindi entitled sa kingdom of God. Pero sabi ni Paul, ngayon may chance na kayo makapasok sa kaharian ni Lord sapagkat kayo'y washed and justified by Jesus Christ. Dapat hindi na binanggit dito na, but now. Ibig sabihin, merong from dati, di ba common sa atin, before and after? O, ito yung ma-apply natin. Sino ang mga Corinthians? Before, ano sila? Revilers, extortioners, fornicators, adulterers. Now, ano sila? Verse number 11, sabi na, but now we were some of you, but ye are washed, ye are sanctified and justified, mga kapatid, in the name of the Lord Jesus Christ. So, meron, makita mo dalawang position ba? Before, after. Before, extortioner, reviler, fornicators, adulterer. But now, sabi ni Lord, ye are washed, ye are sanctified, and ye are justified. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Woo! Kaklaro niyan. Tapos, sabihin mo, unconditional election. Dapat itong mga Corinthian believers na napili na silang mga revilers, mga extortioner. Hindi na dapat sabihin ni Paul na, but now, ngunit ngayon, kayo ay nahugasan at naging banal at na-justify sa pamagitan ni Jesus. So, hindi tayo naniniwala, mga kapatid, na itong unconditional, na ang Diyos nakapili na kung sinong maligtas. Okay? Kasi naniniwala sila, namatay si Kristo. They believe. Namatay si Kristo, pero for some lang. Yung mga elect lang daw, mga kapatid. That is completely wrong. Ano pa? Ephesians 1:4. Ito, isa sa mga ginagamit na verse talaga nila. Itong Ephesians 1:4, mga kapatid. Natingnan niyo po, sabi ni Paul, si Paul nagsulat yan, na napili na. Napili na. Verse 4, Ephesians 1:4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Now take note the word, underline, choosing us in Him before the foundation of the world. Ito yung verse na gina-emphasize nila. Tingnan nyo po, napili na, wala pa mundo, hindi pa nagawa ang mundo before the foundation of the world. May pinili na po ang Diyos, kaya maliwanag. Now take note, mga kapatid, bago natin mag-conclude tayo yung choosing in Him, choosing before the foundation of the world,
tingnan muna natin ang word dito. Dito tayo mag-ano. Yung word in Him. In Him. Kailan ka ba naging in Him? Hindi ka lang mag-focus doon sa chosen before the foundation of the world. Tanungin mo muna yung word in Him. Kailan ka maging in Him? Kay Christ. Before the foundation of the world, in Him ka na ba? Hello, amen? So, mga kapatid, yun ang ating titingnan. Okay? So, in Him, mga kapatid, it modifies the verb chosen. It answers the question. So, ang tanong, mga kapatid, that where God made His choice in Christ, kailan ka ba naging in Christ? Okay? So, doon ka muna. Naging chosen ka lang nung naging in Him ka na. Hindi yung wala ka pa kay Kristo, chosen ka na, nabaliktad yon. Hindi po ganon. Ang pagka-chosen mo, basis doon, ang basis, nung naging in Christ ka, nung naging in Him ka, doon ka lang naging chosen. Mga kapatid, amen? Alright, now, tingnan nyo po. Okay, verse 13, anong sabi niya? In whom He also trusted, after that He heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that He believed, ye were what? Sealed with that Holy Spirit of promise, mga kapatid. Okay, now tanong. Okay? Itong word, no? Hindi ito nangyari. It never happened, mga kapatid. Were you sealed before you were in Him? Nasilyuhan ka ba before ka naging in Him? The answer is no. Okay? To make the transaction even clearer, were you sealed before you believed? Nasilyuhan ka ba before ka nag-believe? No. You were sealed after you believed. Okay? 2 Corinthians 5:17, very familiar. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Kailan ka naging new creature? Oh. Nung naging in Christ ka. Therefore, if any man be in Christ, walang new creature before in Christ. There is no new creature outside from Christ. You become new creature when you were in Christ. Claro, amen? Therefore, if any man be in Christ. So doon ang focal point, doon yung pinaka-importante. Ang in Christ na word. Ang tanong, kailan ka na naging in Christ? Nung nasave ka. At nung nasave ka, naging new creature ka. Walang new creature bago nasave. Oh. Amen? Maliwanag mga kapatid? Okay? So, ano pa? Ano pa mga kapatid? Ano pa ang makita ta? Colossians chapter 2 verse 10. Anong sabi ni Paul? Ye were and ye are complete in Him. Ye are complete in Him. Now tanong, were you complete before you were in Christ? No. Wala ka naging complete before ka kay Kristo. Nung wala ka kay Kristo, di ka complete, mga kapatid. You were only complete when you got saved and got in Christ. You were not complete before that time. So wala'y nakumpleto before kay Christ. Mga kapatid, you were only complete in Him the moment na saved tayo. Mga kapatid. Amen? So, ano pa? Ephesians 1:6. Tingnan nyo, brad. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in what? In the beloved. Now, tanong, were you accepted before you were in the beloved? Na-accept ka na ba before ka naging beloved? No. Nahimo kang accepted the moment you become beloved. Hello, amen? Nowhere, ano sabi ng Bible, Brad? No. You were enemies before you were in the beloved. Ano ang tao? Before siya naluwas, enemies. Naging accepted in the beloved ka the moment na saved ka. Doon ka nagkaroon ng bagong posisyon, naging accepted in the beloved. Hindi ka accepted before. Kasi nga, kalaban ka ng Diyos, without Christ ka.
And you were sometimes enemies, sabi ng Bible, Romans chapter number 10. Romans chapter 3. Doon mga kapatid, kalaban tayo ng Diyos. Pero salamat nung nasave tayo ba, accepted in the beloved. Wow. Amen? No? Ano pa? Verse number 2. Chapter 2, verse 10. Ephesians 2:10. Ano na tayo, Brad? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Notice the word, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Tanong, were you His workmanship before you were in Christ? Ang tawag ba sa'yo, workmanship ka bago ka na kay Kristo? No. You were nothing before you were in Christ. You were nothing. Wala tayo, mga kapatid. So tanong, if you are chosen in Christ, how can you be chosen before you were in Christ? Before you were saved, you were in Adam, not in Christ. How can you be elected before you were saved? Paano ka natawag na elect na di ka pa saved? So ang election dito mga kapatid ay hindi po tumutukoy sa salvation kaagad. No? Okay? Ang election dito nangyari na experience the moment mga kapatid nung na-save po tayo. Everything that Christian has, he received in Christ. We cannot receive them apart from Christ. And we cannot be in Christ if you are not saved. Hindi ka matawag, Brad, in Christ if you are not saved. Ang lahat na tinawag na saved, naging in Christ muna sila. Okay? Kaya hindi po natin maano, no? So, ginaano po nila yung foreknowledge, mga kapatid. Foreknowledge. So when, ang tanong, according to the foreknowledge of God the Father, foreknowledge is knowing first and beforehand. The Calvinist tries to make foreknowledge simultaneous with predestination. They argue that God knows everything He prefixed, thus making foreknowledge of no value. How can we be elected or chosen before the foundation of the world when we were not in Christ before the foundation of the world? The answer lies in the foreknowledge of God. We were elected according to the foreknowledge of God. No? From the beginning. Okay? So as far as God is concerned, what He foreknow is fixed and final. Not because He directed His creatures to do certain things, but because He knew what His creatures will do. This is the reason why God gave accurate prediction. His prophecies are 100% sure. Okay? Percent sure. Alright. So marami pang mga verses na dapat nating pag-aralan. No? Pag-aralan. 1 Corinthians, okay? Ito muna. Dito tayo Okay, 1 Corinthians 1:2. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. First Corinthians chapter 1 verse 2. It says here, 1 verse number 2. Unto the church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and what? Ours. So we are sanctified to them that are sanctified in Christ Jesus, sabi ni Paul. If we are sanctified in Christ Jesus, we could not be sanctified before we got saved. Because we are in Adam before that time.
That's the unsurpassable block that God has placed in His Word toward of any attempt to make election apply to unbeliever. Whenever we find any privilege or blessing given to us in this dispensation, it is always given in Christ. And to get them, we must be in Christ first. Okay? So si Jesus Christ ba ang channel? Before natin ma-attain ang mga blessing na gibigay ni Lord, gi-channel niya kay Christ. That's why necessary, important, essential na maging in Christ ka. Muna, bago mo maabil ang mga blessing na ito. Maging adopted ka, ni creature ka, justified ka, joint heirs with Christ. That all those things, na spiritual blessing, it must be in Christ. That's why you need Christ before you attain or obtain this blessing. Okay? Mga kapatid. Ano pang sabi dito? 2 Thessalonians, dito tayo magtapos muna. 2 Thessalonians 2:13. Isa po dito na ginagamit pa rin nila ng mga verses sa mga Calvinists. 2 Thessalonians 2:13. 2 Thessalonians chapter 2 verse number 13. Chapter 2 verse 13. Let's read please. All together verse 12. Ready go. That they all might be dumb o believe not. 12 ang ibasa natin. Verse 13, But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. So, diyan, yun yung word ginagamit nila. Chosen you to salvation. Nakuha nyo? Through sanctification of the Spirit and belief of the truth. So, ito naman ang ginagamit, Ephesians 1:4, at itong verse, Brad. At sabihin pa nila, tingnan nyo, si Paul mismo nagsulat niyan. Kaya mayroon talagang election kasi ginamit ni Paul ang word choosing you to salvation. So, paano naman natin yan ma-explain? Paano natin yan? Paano natin yan i-refute? Kaya mayroon namang choosing you to salvation. So, dapat tingnan natin ang pinaka-verse, mga kapatid. So, i-notice natin. Okay. Ang pinaka-importante, tingnan yung word na belief of the truth. Belief of the truth. So, this occupies the same level of importance as that of sanctification. So, the connector, ang mag-connect, mga kapatid, okay, is what? Sanctification. Ito ang nag-sanctify sa atin. Ito ang naging chosen tayo sa salvation, hindi prior na nag-believe ka sa truth, but after you believe the truth. Paano ka nagkaroon ng sanctification of the Spirit? The moment may believe ka of the truth. Ang resulta, sanctification of the Spirit and choosing you to salvation. Sanctification. So the two elements needed for effecting election, one is sanctification and the other is belief. If sanctification is compared to the casting of ballots, then belief of the truth is compared to the filing of candidacy. You cannot be elected if you are not a candidate. And to be elected, you must be in Christ first. And to be in Christ is to get saved by believing on the Lord Jesus Christ. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi mo ma-separate ang sanctification at belief. Meron mo ng belief. Nauna mo na ang belief. Ang chosen, resulta sa belief of the truth. Ang sanctification is the product of belief. Amen? Hindi na nag-precede o nauna, but the result of your belief.
ang sanctification, and therefore, naging chosen ka for salvation. Amen? Oo. Kaya, dapat kasi minsan ginalaro-laro lang tayo sa mga words, mga kapatid. Pero ang sagot diyan minsan, andun lang din sa verse. Dapat i-analyze lang natin. Kasi pag di natin i-analyze, tapos yung word lang, term ginamit nila, tapos badala ka, ma-pressure ka. Tingnan mo. Basahin mo. Oh. Chosen unto salvation. O paano mo yan i-deny? Na mayroong chosen unto salvation. Sabi, no? Meron talaga. Pero pag hindi mo analyze ba, na may karugtong pala, chosen you to salvation through sanctification, ang agent niya, unbelief of the truth. Yun ang basis, belief of the truth. Bakit ka na-sanctify? Amen? Alright. Kaya marami pang mga verses pag-aralan natin mga kapatid na controversial, ginagamit ng mga Calvinist. At masabi natin nga, nasa Bible naman, Pastor. Tama nga, nasa Bible. Kaya mga kapatid, ang Bible wala ga-contradict. I-plaster lang natin. Kung di tayo marunong, ma-overwhelm tayo, at mas familiar sila, itong mga Calvinism, kasi ginamaster din nila yan. Paano i-counter? Na tula tayong knowledge. Ang makakonclude tayo ba, tungkol ka ba yung Calvinism, ara magigali ang Calvinism. May mga bersikulo man gali. So ang labas, di na lang tamang sulwining pastor, kay balaan naman ni Lord may luwas na. Nga magsulwining pa ta. Useless magsulwining ta nga. Paano ta, sulwiningon pa nato na, nga nakapa-imperno naman na. Yang tanong, Brad, okay, paano natin malaman kung totoo ang Calvinism? No? Paano natin ma-identify nga luwas di, kini dili luwas? Amen? May price tag, elected. Pinili. Sige, mangita tatong mga hindi pinili, amo to suluining ta. Problema kay biskan Brad, katong dili pinili, biskan ano mo to kasulwining, kay pa-impiernuhonon naman to. Useless gyapon. Di ba paano 'yon? Paano ka maging elect wa ka man nagbilib? So masyadong awkward ang teaching. Ang tanong ko, Brad, yung unconditional election, anong basis ni Lord na nag-i-elect ito hindi? Kumbaga, ano ang criteria? Ang smile, ang height, ang kulay, o random lang, napilian lang? Ano ba? Anong basis ni Lord? Wala man nakaano. Kung election ba, kung tuod ang election, ano ang basis ni Lord sa pag-elect? Isa pa na controversial na verse. Jacob have I loved, and Esau have I hate. Anong verse yan? Genesis? So isa niya nga basis nila. Nga, Pastor, may verse sa Bible. Sinabi ni Lord, gihigugma niya si Jacob, tapos Esau have I hate. Paano na? Isa po ng verse na gigamit sa mga Calvinist. Nga may pinili ang Diyos, may gihigugma ang Diyos. Nga gihambal niya nga, gipalangga niya daw si Jacob. There's a reason. So dapat ato na solusyonan. Kaya base maka-encounter ka, paano mo na ba-dissolve? Na verse, na mismo ang Diyos ang naghambal, Jacob have I loved, and Esau have I hate. So may ara gali hate si Lord. May ara po siya gipalangga. Amo na brother nga dapat kabalo kita. Mag-learn kita, mag-study kita. Amen? Para kay kung hindi gamito nila, tinganga kita, ikaw no naman. So may gipalangga galing Ginoo, may ara po siya hindi palangga. Kaya pag di tayo mag-study, I tell you mga kapatid, minsan tagilid tayo kaya dapat advance ang ating study. Amen? Habang wala pa tayo para if ever maka-encounter tayo, marunong tayo magsagot, no? Marunong tayong mag-explain. Amen. So tayo please, I hope meron tayong
Okay? Di tayo makausad-usad. Pero importante maka-learn tayo. Kahit 2 letter lang muna, T at yo. Importante ma-master natin. Huwag tayo magmadali. Amen? Kita magdali. Importante nga balag dugay, balik-balik. Importante maka-learn kita. Ginoo, salamat sining gabi, salamat sa imong pulong, salamat sa learning. Lord, buligi kami nga ma-familiar pa ginamon ang mga